The story of a man, the child from a broken home, and his number 51, the execution of Marshal Ama, alias Baby. Welcome back kaibigan, ako ito ang inyong profesor kung saan ikaw ay laging sure. Wala nang intro pa, narito na ang storya ni alias Baby Ama. Simulan na natin. Marshal Perez Ama o mas kilala sa tawag na Baby Ama. Ang kanyang palayaw na baby ay dahil mismo sa kanyang masasabi nating baby face. Ang buhay ni Baby Ama ay masalimuot. Siya ay nabilanggo sa napakamurang edad na 16 anyos o 16 years old lamang. Ayon sa kanyang mga kapatid at mga kaibigan, isa siyang mabait, maasahan at matulungin na bata. Yun nga lang, ang lahat ng sobra ay masama at ang kanyang pagiging matulungin ay ang siya ding nagpahamak sa kanya. Siya ay nabilanggo sa kasong pagnanakaw matapos niyang tulungan ang kanyang kaibigan na nangangailangan. Ang palayaw na Baby Ama ay medyo pasok talaga para sa kanya dahil alam nyo ba na isa na siyang literal na ama sa edad na 16 years old. Meron na din siyang asawa at talaga namang kanyang inaalagaan ang kanyang mag-ina. Siguro nagtataka kayo kung paano nahatulan ang ating bida ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika kung ang kanyang kaso ay pagnanakaw lamang. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang mga unang buwan ni Baby Ama sa bilangguan. Tulad ng karamihan, siya ay nakaranas din ng hirap ng bagong salta. Naranasan niya ang mga madalas na pambubugbog at pagiging utusan sa loob ng selda. At kung nag-aalala ka kung paano nakulong ang isang 16 years old na bata, noong 1950s, ang legal na adult age ay 16 years old lamang. Kaya naman legal din ang pagkakadakip ng mga pulis kay Baby Ama. Ang hirap na dinanas ng ating bida sa bilangguan ay kanyang tiniis lamang dahil alam niya na kapag siya ay sumuko sa loob ng piitan, ay susuko din ang dalawang taong nag-aantay sa kanyang paglaya, ang kanyang asawa at anak. Hindi nyo na itatanong madalas ang pagdalaw ng asawa ni Baby Ama sa bilibid upang siya ay makita at makasama. Ngunit dahil din dito, isang malungkot na ganap ang nangyari. Matapos dalawin ni Mrs. ang ating bida at habang papauwi na ito sa kanilang tahanan, isang gwardiya ang sumusunod sa kanya. Ang siraulong gwardiya na ito ay may maitim pala na plano sa kaawa-awang asawa ni Baby Ama na noon pala ay buntis din. Dinala ng gwardiya ang babae sa isang abandonadong kubo at dito na siya ginahasa. Dumaan ang ilang linggo ay napansin ng ating bida na hindi na siya dinadalaw ng kanyang asawa at anak. Sinubukan din niya magpadala ng mga sulat, ngunit wala pa rin. Kaya naman lumala ang pagtataka ni Baby Ama. Kaya naman sinubukan niya din magtanong-tanong sa mga gwardyang pulis sa bilibid at doon niya na nalaman ang sinapit ng kanyang asawa. Ang mga masasakit na karanasan ng ating bida ay ang mas nagpatatag pa lalo sa kanya. Imbis na panghinaan ay mas lalo pa siyang kinatakutan sa loob mismo ng bilibid. Mula sa pagiging isang madalas na inaaping batang bagong salta ay unti-unting nakuha ni Baby Ama ang respeto ng kanyang mga kapwa bilanggo. Dito na unti-unting tumaas ang matatawag nating seniority ni Baby Ama at nakapagpatayo siya ng masasabi nating isang gang o fraternity sa loob ng bilangguan. Pinangalanan niya itong Sige Sige Gang. At syempre, tulad ng lagi kong sinasabi, kasabay ng iyong pagsikat at pagdami ng fans, ay kakambal nito ang pagdami din ng iyong haters at bashers. At dito na nga, nakasulungat ng ating bida ang isa pang gang na may pangalan na Oxo Gang. Sa bilibid din ito, kaibigan. Syempre, wala naman nagpapatalo sa dalawang gang na iyan, kaya naman agad itong nagkainitan at humantong sa rambulan.
sa loob mismo ng bilangguan. Ito ang tinaguri ang pinakamalaking rumble na nangyari sa loob ng New Bilibid Prison dahil humantong ito sa siyam na kamatayan at ang isa pa nga dito ay pinutulan ng ulo. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga prison guards at mga investigador sa pangyayari at syempre talagang mauungkat ang leader ng dalawang gang na ito. Isa na nga dito ang ating bida na si Baby Ama. Ang dating magnanakaw lamang ay ngayon ay nasangkot na sa pagpatay at rambulan. Matapos ang paglilitis at pag-iimbestiga ay dito na nahatulan ang ating bida ng parusang kamatayan o bitay sa pamamagitan ng silya elektrika sa ika-4 na araw ng Oktubre 1961 sa edad na 16 years old. Napakabata, kaibigan. At dahil dyan, siya na din ang tinaguriang pinakabata na nahatulan ng bitay sa kasaysayan ng death penalty sa Pilipinas. Sa tingin mo, sapat lang ba ang hatol ng husgado kay Baby Ama considering ang kanyang edad? O mali ang hatol nito? I-comment mo na iyan sa ibaba. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayon, kaibigan. Like and subscribe, kaibigan. I-comment mo na din ang gusto mong sunod nating pag-usapan. Laging tandaan, love, peace and happiness lamang. Hanggang sa muli. Ciao!